Ay, magandang gabi, mga kaibigan. Ito naman po si Toto Tirador, Dr. Toto Tirador. Ako po ay Doctor of Jurisprudence at saka civil engineer pa. Tapos ay experienced editor sa People's Journal Group at ang hawak ko noon ay People's Tonight. Ngayon ay magsisiwalat tayo na yung pangyayari na malaking pangyayari dyan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ang nangyari po dito ay may testigong nakalap si Senator Marcolita bilang isang senador na simple lang, membro. Kasapi lang siya ngayon ng Blue Ribbon Committee. Hindi na siya ngayon ng chairman. Yung chairman at naipatestigo niya na ipaupo niya yung isang sundalong marine. Ang tawag marine soldier. Marino. Sundalong marino. At isinawalat, siya naghatid ng pera, 1.5 billion papunta kay Tambaluslos. At yun pong perang yun ay hinatid po ng ACT-CIS na party list congressman na si Eric Yap. Kasama nila ni Rapi Tolpo. Kasama nila ni Erwin Tolpo. Kasama nila ni Joyce Tolpo. Joyce ba yun? Jocelyn pala. At sa mga Tolpo, yan naman ang mga click ng mga Tolpo. So makita mo talaga yung Tolpo, kurakot numero 1. Kaya wag din siya magsiling sometimes wag to bend the law. Otot mo. Ito ngayon, i-plasta na natin, pakinggan natin ang testigo ni Marcolita kanina. Saan ba yung testigong yun? Okay Ito na. Exciting. Bistado na sila. Bigyan mo ng copy si Mr. Yan na. Chair. Bigyan mo si Chair. Mr. President. Bigyan mo si Mr. President. Yan ang marine soldier. Manatili ka muna nakatayo kasi nunumpa ka. Okay, raise your right hand. Yeah. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes, I do. Salamat. Dapat sagot mo, yes, I do. You may continue. Katabi siya ni Salamat po, Mr. Alcantara. Chair. Mr. Gutesa, kanina ako'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi. Yes, Your Pwede mo Honor. bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang Orly nagpirma Gutesa. nito? I confirm, Your Honor. At gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo ninyong ginawa ito at wala namang namilit sa inyo. Katotohanan yan, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? You may proceed. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Sa Senate Blue Ribbon Committee, Senador Ping Lacson, sir.
at sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutisa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino. Makatapos makapanumpa na ngayon sa Ay, umiiral batas. na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung palang pera na binubuhat namin at dinedeliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbes na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ko. 4 ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatraidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila, bagkus ang gusto ko lang maiayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si... Yung pagbanggit ni Sergeant Gutesa, nakatingin si Engineer Alcantara kasi si Engineer Alcantara ang nagdahatid. Nang pagbanggit niya ng address kung saan, nakapagano si... Ibig sabihin, sabi ni Engineer Alcantara, dyan kami pumunta. Horizon. Tong Saldico. O yun, tango-tango pa rin si Tuwing may duty Engineer Alcantara. at detailed ako sa Sabi ko basura, sila. it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Ay, Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. 28 Ladybug. Sa Balibel 6. Yun, konfirmado yung paghatid ni Alcantara. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Wala na, konfirmado na kasi katabi si Alcantara, siya nagsabi. Kinumpirma naman ni Marine Sergeant Gutesa. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Pati ganun din si... Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive
ni John Paul Estrada at Mark Naku, Tiksay. John Paul. Ang Sigo. mga executive assistant ni Congressman Saldico Sinabi ni at sila ang mga detailed Alcantara, yun din eh. sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Ganun si Alcantara. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. Naku! Sino si Eric Yap? Sige, sandali. Si Eric Yap po, nung panahon yan, congressman siya sa party list ng AXIS. Kasama nila ni Erwin Tolpo. Si Erwin Tolpo, congressman din siya nung time na yon ng AXIS. Ha? Yan ang AXIS. Ang pera, saan kayo nanggagaling ang pera? Bakit ibinigay ni Congressman Eric Yap? Bakit? Ano kaya meron? Nako. Ibig mo sabihin, lahat ng mga galawin ni Erwin Tolpo ay kumikita lamang sila. Kurakot numero 1 itong mga Tolpo. Di ba? O yun, pakinggan nyo kung paano. Makikita nyo yan na ang ginawa ni Eric Yap, nagdala siya ng pera na 46 na box. Ang isang box nagkalalaman ng 50 million. I-multiply mo, ilang kaya yun? O, i-multiply natin. Papatuloy na lang muna natin. O. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. O, 46 na malita ang dala ni Congressman Eric Yap sa bahay ni Ako Bicol Party List. Ay, di, Ako Bicol, Party List na si Saldico. So, kwentahin muna natin, bago natin ipagpatuloy, ano ba ang 46 times 50 million? Bawat isang malita, 50 million pong laman. Pesos. Multiply natin. 46 times 50 million. Ilan yan? 2.3 billion pesos. Grabe. Ganon kung mag-deliver ng pera si Eric Yap. O, pakinggan natin si Sergeant Guteza. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig. O, tingnan, ano yung Horizon Residence sa Taguig? Yeah, malalaman nyo kung anong Horizon sa Taguig. Patuloy. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Naku, basement din. Doon din nag-deliver si Engineer Alcantara. Sa basement, kasama pa si Engineer Bryce. Nag-deliver ng 1 bilyon. Grabe, doon pala talaga deliveran nila. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag mo iputulin. Kasi ginawa niya yan, tapos siya nabigay ito sa kanyang kopya putol. Kaya binibigyan siya ng kopya na hindi putol. Ha? Grabe ha? Grabe ha? Grabe ang nakawan talaga ha? Kita nyo? Huwag kang Natatawa si Madali. Alcantara. Huwag kang magmadali. naputol na, Ulitin mo yung paragraph 20. wala na akong, hindi ko makita na putol na siya. Ano siya? Tense na tense eh. Excited eh. Paano na kasi? Nagsasabi na sa Horizon pupunta. Ano ang gagawin sa Horizon? Yan, nagbubulong-bulong si Lacson. No, kayo Pagkatapos
mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit Sabi ni Congressman Saldico sa Alcantara, 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. sa 50th floor nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita 35. para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street. 42 McKinley Street. Tandaan yung bahay ang address ni Juan, ni Tambaluslos, ni Martin. Doon i-deliver. Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. So, ibig sabihin, magkwenta tayo sa konting math. 46 na maleta dala ni Eric Yap ng AXIS. Papunta kay doon sa bahay niya sa Valle Verde. Doon kinuha. Kinanggap. Tapos, yung 46, pagdating doon sa bahay naman na isa ni Ako Bicol Party List o Ako Bicol Party List sa si Saldico, doon sa Shangri-La at 50th floor nakatira, penthouse, si Ako Bicol Party List. At ibaba nila, ang ibidadalhin doon, ay 11 malita lang. So, ang 11 malita, ilan yan? Kwentahin natin. So, ibig sabihin, sa 2.3 billion, magkano ang kay Saldi, magkano naman ang kay Tambaluslos? So, 11 times 50 million, 550,000 lang, 550 million lang ang kay Saldi ko. Tapos ang napunta kay kay Tambaluslos is 31 times 50 million. 1.55 billion pesos ang i-deliver sa bahay ni Tambaluslos sa number 40. Number 22 ba? Number 40? McKinley Street. Number 22, McKinley Street sa Taguig. Okay. Alam niyo na bahay na yan. Sunugin niyo eh. Sunugin hindi naman. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street. Patay ka ngayon. Wala na. Wala nang kawala si Romualdez. Sa batas ng ebidensya, klaro na ito. Proof beyond reasonable doubt. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez. Hindi na pala isang beses eh. Mas maraming pagkakataon. Conforming sa kuwekan eh. Si ang reaction ni Engineer Henry Alcantara eh. Katabi niya kasi si Sergeant Cotesa. At sa bahay ni Congressman Saldico, dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup, at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly. Yan. Before you proceed, meron lang ako papakitang litrato sa iyo. No? I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binabanggit mo. I confirm, Your Honor. Yan, si Paul, confirm. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Confirm. Yan pala si Paul ang tagatanggap ng pera. Okay, so,
Yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabagit na si Paul. Ang apelyido nito. John Paul Estrada, hindi ba? John Paul Estrada, Estrada pa kapilido ah. Yes, Your Honor. Oh, sige. Thank you very much. You may continue, Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Inihalimbawa mo si Congressman Eric Yap, ngunit isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni Representative Saldico, sabi mo rito ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina, Gaano ay isang kadalas ang example minsan? lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan kasi pag-duty kami, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tatlo! Tapos Kung bawat deliver 1.5 billion, times 3, 4.5 billion. Grabe. pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Nako. Forbes, sa bahay Buburahin ni na yung group chat. Kung Sal ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon sa taas, ibinababa. Tapos may detail lang na tao, namumonitor ko naman sa GC namin. Kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. Your So Honor. yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week. 3 times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. Hmm. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag-a-average ng 3 beses sa loob ng isang linggo ang pagdi-deliver ng pera kay 3 beses isang Representative linggo. Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong rate, ganong beses, 3 beses sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Senator Marcolita, short Yes, interjection. with the permission of Senator Marcoleta. Thank you, you may Mr. Chair. Sige. May maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty, nagro-rotation basis yung duty. So pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nagdi-deliver. Am I correct? Senator De La Rosa, may I just remind you na isang follow-up. Pero kung gusto mo ituloy at pahig si Senator Marcoleta, naka-charge sa oras niya yung mga susunod na tanong. Okay? Okay lang. Okay lang. Sige boss, Meron nanghiram lang pa naman naman. ako sa iyo. Go ahead. Oo. Meron ka pa namang 4 na minuto pa mahigit yan. Yes, sir. So, sige. Very quick lang. So, pag hindi ka duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay Speaker Romualdez. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makadetail talaga sa basura na yan. Pero ang authorized lang na mag-deliver at mag-receive niyan is yung 2 tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tiksay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Marcolita. Mr. Gutesa, sa panig ng pagdi-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun, sir, ang may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming basta may deliver lang namin yung
mga basura doon sa bahay, wala na kaming ano noon, Your Honor. Alin-aling bahay Yung ang 42. pinagdideliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor, yung 42, yung dito sa may Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bagong nakaraan doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Oh, may Sa kiyang ka. pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagdi-deliver kayo? Sa Aguado, sa dyan sa Ibig sabihin, ang bahay ni Michael Yang, si Romualdez din ang gumagamit. Bakit kaya? Ha, Romualdez, ikaw may Michael Yang ka rin. Nakala ko si Duterte lang. sa Malacanang. Aguado? Excuse me, Senator Marcoleta. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yon, Sa Saan? Pugo. yung dating sa Pugo. Yung Michael Yang. dating bahay ni Michael Yang. Dating bahay. Yes, Your Honor. Okay, thank you. Ibig mo sabihin, nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael Yan? Allegedly, Your Honor. Pero paano mo alam na bahay ni Speaker yun? Kasi doon kami doon na nagde-deliver yung tropa nung hindi na nagde-deliver doon sa 42, Your Honor. 42, McKinney Street. Ngayon, sinasabi mo meron kayong chat. Nagagamit mo yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagdi-deliver? During the time nung nandoon pa ako, Your Honor. Mr. Chair, salamat po at baka meron pa pong Thank you. gustong Yeah, itanong ating may mga kasama. papakita pa ako isang litrato pa, no? Oh, isang Identify litrato mo pa. lang siya. Sino yan? Mark Tiksahi, Your Honor. Kilala. Meron pa ba nakakakilala sa kanya bukod sa'yo? Dito? Wala. Nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito eh. Sa salaysay mo noong September 23, sinasabi mo, hindi ko po Confirm? siya na-meet Wala during Patay pagdadala. na. Ang tao niya po Kasuhan na si Tamba. ay may alias Confirm. lang na Paul at Mark. Na-meet mo ito si Mark, Engineer? Sa Valle Verde po, once lang po. So, kinukonfirm na si Mark Texa ito. Mark po and Paul, karaniwan po naman. Okay, thank you. Thank you, Senator. Konfirmado. Mr. Wala. Chair, may tatanong lang po kung Yes. with the permission of Yeah, okay. Senator Marcoleta. Mr. Orly, sabi niyo po 46 na maleta. Ikaw muna. 46 malita. Ang tatanong si Erwin Tolpo. Hoy, AXIS! Ang nag-deliver ay si Eric Yap. AXIS din. Oh, bakit ka kukontra? Sige. Na nagkakalaman po ng 48 million bawat isa. Tama po ba? Based doon po sa level nung malita na nakita ko, Your Honor. Paano po nalaman ninyo na 48 million po ang laman ng bawat isa? Bo, sinita Kasi pa. bawat malita po, mayroon siyang post-it na nakalagay, may 48. sign na 48. Lahat po yun may 48. Yes, Your Honor. So, yung 46 maleta, 48 million ang laman ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yan? Kung 3 times a week ang sinasabi ninyo, ang delivery. Based sa my experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time na yon, Your Honor. Hindi naman po every week or monthly ito. Yes, Your Honor. So at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 million ay 2.2 billion. Excuse me, Senator Marcoleta, paubaya mo na sa kanya yung oras na naiwanan mo, now 1 minute. Isang tanong na lang. Sige, okay. 2.2 billion. Ganun po yung multiplication eh. Siguro, Your Honor, yun ang lumalabas. So one time lang po ito. One time lang po, yung time ko lang yan, nung panahon na na-identify ko si Congressman Yap, Your Honor. All right, maraming salamat po. Kasama ni Erwin Tolpo. Thank you. Kasama ni Yung Congressman paghalimbawa mo, kaya mo ginawa dahil yun ang pinakamalaki. Yes, Your Honor. Pero pangkaraniwan, dahil 3 times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta? Usually, pag nanggagaling na sa Horizon, na idine-deliver na doon sa Forbes, minsan mayroong Sa Porsche bahay 15 ni or kaya Martin. 18 ang malita. Pero 18 yung na malalaking malita. malita yon na nagre-rate yung bawat malita minsan mayroong 48, may 50. Sa mga tweet, Mr. Gutesa, pangkaraniwan, 15 to, 15 to ano Your Honor. yun ang average, pangkaraniwan. Yes, Your Honor. Yung nabanggit mong nabigla ka sapagkat malaki, 48, yun lang kay Congressman Eric Yap.
Yes, Your Honor. Yun ang time na nakita ko talaga in Patay si ano yung Congressman Yap. ganung kabalk Okay. yung balita na yun, Your Okay. Honor. Mr. Chair, payagan nyo sana akong magtanong lang ng isang tanong kay Mr. Diskaya. Mr. Diskaya, naalala mo, nagkaroon ka ng supplemental affidavit na binasa mo dito. Medyo mahaba pa nga di ba? Naalala mo yung nakaraan? Ito yung supplemental affidavit mo Yes po, Your na Honor. may petsang September 23, 2025. Ito yung nakaraang hearing natin. Yes po, Your Honor. Napansin ko kasi nung pinakinggan ko yung tiningnan ko sa ating transcript, parang hindi mo binasa yung paragraph 30 na kung saan binabanggit dito yung DPWH Region 1. Chinek ko talaga kaninang umaga, nirecheck ko uli, hindi nasama sa binasa mo ito. Ano ito, nagkamali ka lang o Your Honor, talagang hindi ko po nabasa dahil masyado na pong mahaba yung ano ko. Yung yung binabasa ko po. hindi nga, sabihin mo na nagkamali ka lang, hindi mo sinasadya. Hindi po sinasadya. Pero dito po, wala rin po eh. Hindi nakasulat. Baka nakalimutan pong ilagay, kaya hindi ko po nabasa. Tsaka pinatigil po ako doon sa... Nakatigil... ito, sorry. Nagkamali po ng page. Ito po, 30 po sa Region 1. Meron pala. Oo nga, nandito yung paragraph 30, DPWS Region 1. Yes po, Your Honor. Pero nung checking ko yung transcript, hindi mo binasa ito. Opo, yes po, Honor, kasi mahaba na po. Hindi, nabasa mo yung 31 hanggang 37 eh. Ito nalaktaban mo yung 30. Kaya lang ako nagtataka, kaya tinatanong kita, sinadya mo ba to o nagkamali ka lang? Hindi po, Your Honor, kasi napatigil na po ako noon nung... Hindi sa nga, dulo sagutin po. mo, nagkamali ka lang, Hindi po, Your Honor. Hindi po ako nagkamali. ano nga, sinadya mo? Hindi po, Your Honor. Bali, ano po, alam ko po parang pinatigil na po ako dito dahil masyado na po mahaba yung binabasa ko. Hindi, ganito. Pinatigil ka, nung pagpatuloy mo, nakaligtaan mo yung number 30. Tama. Nalaktawan mo siguro. Yes po, Your Napatigil Honor. ka si Chairman Para maliwanag lang. Lacson eh. Oh, Hindi gusto ko lang sinadyang maliwanagan pinatig- kasi Yeah. nabanggit ko na kanina na naimungkahi ko na sana'y tawagin din si Governor Chavit Singson. Baka ka kung may connecta doon sa ano mo, baka ka kung sinadya mo. Ngayon, kung sasabihin mong nagkamali ka lang, tatanggapin ko yon. Your Honor, hindi po ako nagkamali. Naalala po, hindi lang po nabasa. Okay. Salamat, Mr. Chair. Ang susunod po ay si Senator Risa Hontiveros. You may have the floor. O, si Risa, tingnan natin tanong ni Madam Risa. Salamat po, Mr. Chair. Isa munang follow-up question kay Ginoong Guteza. Paano niyo po nalaman na bahay yun ni Michael Yang? Kasi dati po, may mga security po na kasama na ko na dati is doon po yung bahay ni Michael Yang eh. Mga security na dati niyong kasama na nung panahong iyon ay security ni Michael Yang, nung panahong bahay niya yon. Yes, Your Honor. Salamat po, Ginoong Guteza. Ngayon, Mr. Chair, narinig natin kanina yung testimonya ni Yusek Bernardo na Yusek for Regional Operations for Visayas NCR and Region 4B. So, hindi na po nakakagulat kung yung modus operandi nila sa Bulacan ay ginagawa rin sa ibang lugar na sakop niya. Tama. So, tuloy ko po yung pagtatanong tungkol sa ghost projects dito sa NCR, particular sa Quezon City. Mabuti pong marinig mula sa DPWH na inaaksyonan na rin ng department ang mga opisyal nito sa ibang lugar. Kasama sina NCR Regional Director Gerard Opulencia at sina QC District Engineers Johnny Protesta at Arturo Gonzalez. Gusto ko pong balikan yung mga questionableng drainage rehabilitation project na ito sa barangays Tatalon at South Triangle sa Quezon City na lampas 100 million pesos ang halaga at parehong JJPR Construction ang gumawa. Oh. So ito po yan ulit. Wala Nung direct, wala Martes, nagawa oh. Inamin ni DE Protesta na ang ginawa lang dyan ay Pininturahan. painting at declogging. Meron pa daw manhole repair. Ibig sabihin, ang gastos lang ay pintura, labor, at equipment.
na ginamit, pero daang milyon ang presyo. Si DE Protesta, nandito po sila ulit. Ano po? Yes, sir. Pakiupo para may follow-up questions ako sa inyo. Magpatuloy po. Okay, so DE Protesta. Sumangguni po kami sa QC City Engineering Office. Alam niyo po ba na ginagawa na ng LGU yung declogging ng drainage sa buong Quezon City? Yes or no lang po? No po. No. Wow, unbelievable. Sa katunayan, DE Protesta, sa estima nila ng QC City Engineering Office, 20 million pesos lang ang ginagastos nila para sa declogging para sa lahat ng mga distrito sa QC sa buong taon. Hindi minsan. Magtataka ka talaga tuloy paano inabot ng 110 million itong dalawang proyektong ito. Di Protesta, nasa na po yung program of works para sa mga proyektong yan? Kasi hiningi po sa inyo tapos wala kayong maibigay noon. Dala po namin ngayon, Madam Chair. Paki-submit po sa aming komite sa pamamagitan ng aming chair. Dahil Yes, po. palagay ko mapapatunayan yung totoo yung sinabi ng QC City Engineering Office at mapapasinungalingan yung sinabi mo sa amin. Pakisumite po yan sa Yes. komite ngayon Apo. within this hearing. Dala ko po. DE Protesta, sabi rin po ng QC City Engineering Office, pag sinabing rehabilitation of drainage, ang ibig sabihin ay huhukayin ang lupa, mag-i-install ng tosang o yung reinforced concrete pipes at saka ire-restore ang semento. Ang ganyang project, nasa 20 million pesos ang halaga, pero halos buong budget ay nasa tosang at groundworks. Kayo nga po yung nagsabi noon na wala kayong ganyang ginawa. So, kaya nyo bang harapin ulit ngayon ang Blue Ribbon Committee at sabihin sa amin, mata sa mata, DE Protesta, na walang mali sa proyektong yan? Actually, nabanggit ko nga po nung last hearing po na may dupa naman po yan, may plano rin po. Isasubmit naman po namin sa inyo. Actually, nandyan na po ngayon. Yung para pwede naman po ma-review. Nandyan din po attach yung mga accomplishment. Pero kino-confirm nyo yung sinabi nyo sa amin dati na walang groundworks ang ginawa, walang paghuhukay, tapos pag-aayos ng semento pagkatapos. Actually, ang scope of work po nung drainage rehabilitation is replacement of manhole, replacement of existing steel grating, then repair po ng mga existing damage manhole, and then po yung declogging ng buong barangay po. Yung kung ano man po yung scope of work na nandun sa may plano po. Nandun naman po lahat, ma'am. Pero walang paghuhukay at pag-aayos ng semento pagkatapos na karamihan ng groundworks at gastos sa rehabilitation of drainage na sinasabi ng QC City Engineering Office. Yes po, as per program po, as per plan po, hindi po kasama yung excavation works and ng RCCP, wala pong excavation. Excavation works po of manhole, bagong manhole po, and yung mga existing na manhole. At yung mga excavation na yon ay sinabi ng QC City Engineering Office. Yan ang karamihan ng trabaho at gastos para sa totoong drainage rehabilitation sa lahat ng distrito sa Quezon City sa isang buong taon. 20 million pesos. Hindi aabot ng 110 million pesos para sa minsanang rehab kuno ng dalawang proyekto lang. Ito pa, isang klase ng lokohan ng DPWH-QC. Imbis na flood control project, flood enhancement project ang ginawa. 3 pumping stations. May 3 pumping stations na ginawa sa taas ng creek. Tingnan natin ito sa Matalahib Creek. Gawa ulit ng St. Timothy Construction. Kaya mamaya itatanong ko din sa mga diskaya. Ang halaga nito, tumataginting na 350 million pesos. Ito po yan. Yung creek po na malapit lang sa Araneta Avenue, malapit po sa mga punerarya. Ayon sa reklamo ng mga residente,
Mr. Chair, at kinumpirma din ng pag-aaral ng QC, City Engineering Office muli, pinalala pa nito ang baha sa area. Kasi ang disenyo ng proyekto, dapat ipump ang tubig mula sa creek palabas sa ilog, San Juan River. Pero ang ending, naging harang pa. Yang 3 pumping station, naging harang sa pagdaloy ng tubig palabas sa ilog. Kung walang pumping station sana dyan, di iprotesta, malaya ang tubig palabas. No? Pero dahil hinarangan po, lalong lumala ang baha. May paghahambing pa po kami dito. Comparison ng rainfall intensity. O yan. Bago nung itayo yung mga pumping stations na iyan, sa 57 millimeter na ulan, 0.2 meters ng baha ang lalim. Pagkatapos ng 3 pumping stations na yan, sa 19 millimeters lamang na ulan, 4 o 3, isang kapat o isang katlo lamang, 1.50 meters. Halos times 10. So bago ang proyekto, kahit malakas ang ulan, konti lang ang baha sa lugar. Pero pagkatapos ng proyekto, 1/3 ang lakas ng ulan, pero times 20 ang taas ng baha. Pinalala ang baha sa Araneta Avenue at umabot pa ngayon hanggang pa sa Banawe. Nangurakot na nga sa proyekto, gaya ng pinatutunayan nung sinabi ng QC City Engineering Office sa amin, pinala pa ang perwisyo sa tao at ang contractor niyan walang iba kundi ang St. Timothy. So Mr. Chair, di protesta. Diskaya. Jurisdiction rin po nyo Ma'am, iyan. hindi po under Hindi. ng Quezon City second po. Na kanino? Under Engineer Gonzales po, under Quezon City First District Engineering Office. Andito rin po ba si Engineer Gonzales, Mr. Chair? Ako po Kayo po? Sir, nakapanumpa na po kayo nung nakaraan? Opo, Your Honor. Okay. So jurisdiction nyo itong 3 pumping station, Yung isa lang po ang yung isa, aming in-implement yan, yung Matalahib. Matalahib. Station. Sino po ang may jurisdiction dun sa 2 pa? Yung dalawa po ay Senator Risa, sa... just to remind you, Yes, Mr. Chair. tapos na pulo pala yung ano niya. Pero sige lang, we'll give you an extra 1 minute. 1 minute more. Salamat. Hello? Anyway, patapos na rin tayo nung bago na nasira, bago inatake ang aking computer. So anyway, magsha-shout out na lang ako. Tapos na rin tayo eh. Nakatutok na sana ako doon pero nasabit pa bigla kay Risa Hontiveros. So si Sarugar, maayong gabi. Toto Tirador, kahit anong gawin nilang pagtakip, lumalabas talaga ang totoo. May bagong testigo na lumabas, ang tapang, dawit talaga si Tambi, ex-marine. Ganon. Kumbaga by tradition na yung mga marine. So Helen Baguio, Naim Bagrabim, hello po ulit, sabi niya, cute, saka na ako magyaya basta makulong si Romualdez. Saka na siya makulong si Romualdez at saka si Saldico. Francisco Monton, good evening sir, maayo ana sir, kuhaan sang logbook sa subdivision, ilagay deliveran sa basura. Enrique Garcia, dapat lahat ng region paimbestigahan. Oo, tama si Risa Hontiveros.
Hindi lang yun sa Bulacan nangyayari. Si Casyong Probinsyano, birahi, birahi. Kanta na Moraya. Birahi, birahi, idol. Ang mahalagang, ano ba yung tono nun? Ta, birahi, birahi. Si Renato Oracion, Sir Toto, tapos na masayang araw na Tambaluslos and Company. So kaya pala nag-resign siya. Prove me wrong. Ayan pangalan niya, prove me wrong. Witness, ayaw na po ako sagutin ng mga kasama ko dahil expose po ako dito sa Senado. Senator, paano nila malalaman at ngayon ka lang dito advance mag-isip na witness ni BMW, LOL. Okay? So Louis Bingko, pambihira naman, yan, swapang di naman nila madadala sa impyerno. Nakakasakit na naman ang ating congressman. Lugi naman ang Pinas dahil tax naman yan. Nako. Katupa Vlog. Ano ba yan? Sikat talaga ang Estrada. O kasi si Estrada yung isang testigo eh. Patsige, rejected yan sa Witness Protection Program ni Remulla. Walang maisasali, walang goodwill, kawawa ang utusan lang at walang nanakaw. Binigyan naman siguro ng pangkape or pang sandwich. Ipagdasal na lang natin ang kanyang kaligtasan. Tama po, Sir Pat. Sige. Tapos si Rudy Rabi Pastor, Dr. Kausing, maraming masasangkot sa revelasyon ni Marine Guard. Tanong ko, sino ang nag-utos kay Saldico tungkol sa Ghost Flood Control Project na gagawin ng kakurakutan na ito? Oh, yan. Sa sunod natin tatalakayin yan. Tommy, katoto sa isyong nakawan ngayon sa bansa, kung ikaw si Marcos, ano ang gagawin mo? Eh, di tanggalin ko siya. No? Kaya nga pinaresign niya eh. Pakulong ko talaga. Gawan ko ng paranig, pakulong kong pinsan ko. Jan Suarez, at least talagang confirm. Pero kung hindi pinakulong, suspitsa ko lang po ay si BBM din po ang sa likod niyan. Biro mo yung isang delivery na yon na sinaksyan ni Sergeant Guteza na siya mismo nag-deliver. 46 na maleta ang dumating. Ang isang maleta nagkalalaman po yan ng hindi lang 48, 50 million po ang isang maleta. Ngayon, 46. Kung i-multiply mo, ang 11 kinuha, ang 15 kinuha ni Saldico. Yun ang share ni Saldico. Tapos yung 31 na maleta, binigay kay Tambaluslos. That was worth 1,550,000,000. Grabe. So, at least confirm na talaga yung na ang sinong kutsabahan dito. Ed Bandula, Kunda Alim, Mafia Magabi, Kunda Alim, Sir Toto, salam sa iyo dyan na makukulong si Martin na sana ituloy na yan. O kung ibinigay mo to yung 1.5 billion sa Barbo, nako. Edgar Nacion, Dr. Toto, good afternoon po. Albert Ingito, God bless you, sir. God bless you, Brad. Let's be friends and happy anniversary, 29th anniversary, 49th anniversary sa mga Alpha Cosine Theta. Mel Baruilo, bravo. Senator Marcoleta, Rodi Rabi, God bless everybody. Okay, sino pa? Meron pa sa baba, habol. Renato Oracion, nabasa ko na, no? Si Cesar ko, nabasa ko na. Si Albert Ingito din. Attorney bro, good evening. Check na messenger mo. Okay, nabasa ko na bro. I saw it. Oliver Canonico, you gave me ano ba yung, magkano ba yun? $53. Oliver Canonico, pag wala makulong na senador at congressman, it means matino lahat ng mga politiko sa Pilipinas. Okay, lumalabas po kung sino mga senador involved. Lumalabas na eh. Si Charlie Whiskey, Central Bank lang mayroong ganyang karaming cash. O tama ka. Central Bank, imposible yan. Hindi ma-detect na Central Bank. Mark Colles,
Sarap talaga magtrabaho sa DPWH. Alex Paez Stories, dapat managot silang lahat. Kawawa naman ang mga mahirap. O, hanggang dyan na lang. Babalik po ako mamaya konti. After 10 minutes. Balik tayo.